So, ang i-review natin ngayon is yung gamit natin, KTM Duke 200. Sulit nga ba bilhin ang Duke 200? Natin makikita ang kagandahan ng Duke 200. What's up guys? It's your boy Motiuch. So ngayong araw ay magre-review tayo na KTM Duke 200. Maraming nagtatanong na maganda nga ba ang Duke 200? Sulit nga ba ang Duke 200 compare sa mga MT-15, R15 at iba't ibang kategory ng 200cc to 155 or 150? Kung sulit nga ba ang Duke 200 compare sa kanila. So ngayon ay makikita natin kung ano nga ba ang angat neto sa ibang mga bike. Or ang price range neto is nasa 116, pero ngayon is naka-promo sila ng I think 110 plus registration. Sulit nga ba bilhin ang Duke 200? So dito natin makikita ang kagandahan ng Duke 200. So, ang i-review natin ngayon is yung gamit natin, KTM Duke 200. Yan, black and white. At yung mugs niya dito is orange yan. Stock yan. All stock to. Nasa SM Aura tayo ngayon. Ito test natin tong Duke 200 kung gaano ba maganda ang maneuver neto. And kung makikita nyo dito, yung panel niya, ganyan. Napakaliit lang. Yan, makikita nyo dyan yung road, yung EBS. Yan. Tapos indicator, neutral, yung high beam. Yan. Tapos pag binuksan mo yan, mawala yan. Yan, yung high beam, neutral, shift RPM para mag-shift ka na. Pag umilaw na yan, kailangan mo na mag-shift. Check engine, signal light dito. Yan, ayan lang. Ito yung mode nya, yung set, yung mga pipindutin nyo lang dito. Common lang. Yung mga switch nya, ito yung high beam, low beam, signal light, yan, busina, tapos passing light, kill switch. Ngayon, iti-test drive natin kung gaano nga ba kaganda ang Duke 200 ng KTM. Yan. Kagandahan dito is napakagaan nito, men. Tapos napakalakas. Sobra. Sa 200 category masasabi ko ng malakas to. Kasi bilis niyang kunin yung 100. Napakaganda rin yung maneuver nito kasi sobrang gaan, men. Mapa rough road ka lang, napaka solid. At madali mo lang to masisingit-singit sa mga traffic na katulad ng ganto. Ayan, Ito rin sa nagustuhan ko dito sa Duke, handling niya napakaganda, napaka-smooth ba. Tsaka ang kagandahan rin dito sa 200 na kategorya, naka-ABS na to. Harap likod ABS version to, men. Kaya matutuwa ka sa Duke 200. And right now yung price range pala neto, or di ko lang alam kung nandito pa or may promo pa, kasi dating nasa 160 plus yung presyo neto, ngayon is napakamura nila kasi naka-promo sila, nasa 110. Ganun ka lessen, ganun ka laki ng difference ng promo nila. Kaya makikita mo sa kalsada na dumadami na ang KTM Duke na user dahil na rin sa promo. I know na kaya bumaba yung market value ng KTM kasi may bagong ilalabas ang Duke. Parang I think inuubos lang yung mga old stock like mga Ds. Baka may lalabas na KTM Duke 200 na version 3. Ito kasi version 2. Medyo kamukha siya ng Duke 390 pero may pagganon na sungay, parang ant. Ganito yung itsura ng Duke. Yan. Ito yung harap niya. May parang sungay dito. Para siyang ant. Yan. Ganito yung suspension niya. Naka
WP. And ito, ang kagandahan dito, naka-ABS na. Yan oh, ABS. Harap likod dyan, men. Ayan oh, naka-ABS na. And then ito yung maganda dito kasi itong suspension niya sa likod is na-adjust. Pwede mong pababaan or pataasin pa kung gusto mo. Ganito yung itsura niya pag malayo. Yan. Hindi ka malulugi sa price kung makakapit kayo sa promo ng 100. Then napakasulit na neto, men. Kasi naka-ABS ka na, harap likod, di ba? Tapos naka-uphill ka pa at saka malakas pa yung hatak na ito. Tignan natin yung hatak na ito, ha. Yan, 105, 12, 15. Diba? Hindi na masama sa 200 category. Lakas rin, men. Kaso binabibitin tayo sa mga daan-daan dito eh. Yan. Pero for me, napakalakas na ito. Maganda yung handling, comfort na binibigay niya. Tapos hindi rin siya matagtag. Oh, napaka goods yung quality ng look. 200. At mas medyo ano ko lang dito sa medyo hindi ko lang nagustuhan, medyo mahaba yung ano niya, yung stock. Siguro ito yung magandang palitan dito pag bumili kayo ng look. Tsaka pangalawa is yung stock pipe kasi napakahina, no? Para tayong naka e-bike. Ganun yung ano niya, stock pipe, walang ano, no? Tahimik. Medyo mataas nga lang to. Pero pwede naman to adjust yung ano niya, rear suspension niya. Sobrang tipid rin pala na ito sa gas, men. Kasi sa paggamit ko na ito 100 umabot ng 2 days. Ganun katipid yung motor na to. Kaya natutuwa rin ako dito sa motor na to. Napakatipid niya sa gas. Even ano siya, 200cc. Pero ang tipid niya sa gas, men. Diba? Tsaka napaka-responsive na no? Kasi naka-ABS lang nga eh. Kaya sa mga biglaang hinto, katulad nun, biglang hinto, diba? Napaka-responsive na preno niya, harap tsaka likod, ABS. Rin isa sa nagustuhan ko dito. Kasi napaka-importante ng preno, lalo na sa mga daan, asang kailangan mong malakas na preno. Ito napaka-responsive na preno niya. Kaya ayun rin yung isa na sa nagustuhan ko. Once again, this is Moto Huge. Peace out. See you next vlog. Brit.